Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post unofficial but to solid supporters. Title, Pangulong Marcos, maalala umano ng taong bayan dahil sa paglaban nito sa korupsyon ayon kay Secretary Junvic Rimulya. Naniniwala si DILG Secretary Junvic Rimulya na magiging legasiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglaban sa korupsyon. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na si Marcos lamang umano ang presidente na lumaban ng harap-harapan sa korupsyon. Kakatawa naman ito. Ito yung exact words ng secretary. I think. Sa iyo lang yan. You think lang. Ang aming pananaw, magkaiba. I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on. He confronted it head-on and he was willing to bring them to jail. Bring them in jail no matter what their relationship. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 27,000 ang nag-react. 25,000 ang tumatawa, 468 ang galit, 472 lang ang nag-like. Ayos, Secretary Junvic Rimulya. Well, yan ang pananaw mo. So be it. Yan lang. Sana makita nyo ang reaksyon ng taong bayan, mga netizens. Pinagtatawanan na kayong dalawa ng presidente. Heads on! Oh. Ngayon lang, bakit? For the first time daw, dinalabanan ng presidente heads on. Kasi first time lang ito, nangyari ng ganitong kalalang korupsyon. Meron namang korupsyon ever since. Lahat tayo corrupt. That's basic truth. Yung walang matino, wala tayo corrupt. At anyway, ako, yung corruption kasi, yung nagnakaw sa gobyerno, corruption na yun. Ako, kahit kayo, sa government offices, may mga bond paper, correct? Kung minsan, di mo maiwasan, manguha ka ng bond paper, isa o dalawa, dalhin mo sa bahay nyo, nagamit ng anak mo. Kahit isang bond paper lang yun, corruption na yun. Ano ba? Yung mga government vehicles for official use only. Nadala mo ang vehicle sa iyong bahay, nagamit ng pamilya mo, corruption na yun. So, ever since, nandyan na yung corruption. DPWH, kahit sinong presidente, nandyan na yung corruption. Yung mga ahensya ng gobyerno na ever since, nandyan. DPWH, Bureau of Customs, BIR, ano pa? Yung tatlo na yan. Ngayon lang, as in, ngayon lang, itong Marcos Jr. administration, na doble, na triple, na quadruple ang korupsyon itong administrasyon ito. Sabi nga ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung malala ang korupsyon panahon ng martial law Marcos Sr. administration, ito na, Marcos Jr. ang pinakamalalang korupsyon. And I agree. So, ang tanong, bakit nangyari? It's because of the president. Nasa leadership niya, pinabayaan niya, nangyari at his nose. So, it's either nakikinabang siya or mahina siyang leader. Dalawa lang yan eh. Sabihin na lang natin, malinis siya. Wala siyang kinalaman. Kaya lang, dahil nangyari ito sa kanyang administrasyon, kasalanan niya. Command responsibility. Tapos, parang hero, pinapalabas ni Auntie Claire, pinapalabas ni Secretary Junvic na hero ang Pangulo. Dahil, matapang siya na hinarap. Oy, yung sinasabi nyo na whistleblower ang Pangulo, hindi. Na booking na lang, no choice na siya. Kasi dati, pinagmamalaki niya, flood control projects, 5,500. Nung nangyari na yung mga baha, dinidepensahan pa niya. Nandyan!
Ang mga flood control, malakas lang ng hangin. Nandyan, nabangga lang ng barko. Nandyan, na-overwhelm lang. Nandyan, ano ba ito? Climate change kasi. Later on, nung ma-booking na siya, sabi niya, mahiya naman kayo! Ito ngayon, lumalabas na mga text messages between the President and his alleged bagman, Yusek Bersamin. July 28, nagsabi siya last year sa kanyang sona, mahiya naman kayo. Lumalabas ngayon, February 10, nag-deliver 7 billion si Yusek Bersamin sa presidente. Alam niya. November 2024, alam ng 2024. Alam na ng Pangulo na niluloko na, nilulustay na ni Martin Romualdez Saldico ang ating pundo. Wala siyang nagawa, hanggang galit lang. Sabi niya, ibalik niya ang pundo. Yes, Mr. President. Hindi man ibinalik. Pinirmahan pa rin ang most corrupt budget. Tapos ngayon, legacy kunuhay. In your dreams. Secretary John Dick. So, kung may legacy man, ito na. Legacy, pinaka malaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa nangyari sa Marcos Jr. administration. That's his legacy.